Mayong adlaw sa mga kauturan nga nasakupan sining West Visayan Conference Territory kag bisan pa sa aton nga mga nagasunod sa sining nga programa sa bilog nga kalibutan nga nagapadayon sa pag sunod sa atong Hope Channel Panay and Gibaras. Sa sinigi nga adlaw nagmagatuon kita sang mga mensahe sa Ginoo, labi na ari kita subong sa lesson 8 entitled Comfort My People. Katahom sa atong leksyon subong pagkatapos nga naka-experience sa spiritual and physical turmoils, mental turmoils ang makatawan sa Ginoo sa panahon ni Isaiah apang sa sininggid nga pagtuon naton mabalaan naton kung paano sila ging comfort sa Ginoo. Pastor Edwin, base mayara ka nga panamyaw sa aton mga kauturan. Good day sa aton mga pinalangga nga mga kauturan. Yari kita sa isa ka pinasahi nga tion para sa pagtuon sa aton mga leksyon. Ginatamyaw ko ang aton nga mga Facebook viewers. Kundiin man kamo sa sini nga tion sa bugos nga territory sa West Visayan Conference, bisan pa sa bugos nga kalibutan. Welcome kamo sa sinigid nga tion gapo ni Pastor Takapan. By the way, sa sining pagtuon nato nang kaupo naton subong aton nga publishing director Pastor Edwin Gonzaga nga inliyo sa kay Pastor Swalog kay Pastor Rino tungod kay may mga appointment sila. Aton siya nga ginkuha subong nga sidekick sa subong nga pagtuon para nga sa din mayara kitang katimbang nga ma-digest kinaton si Mayo ang aton nga pagtuon. By the way, sa sini nga Sabado ang grupo sang officers and workers, directors and staff sa West Visayan Conference magalibot sa distrito ni Pastor Noli Sumadya as far as Buruanga, Boracay, kag diri sa Navas. Mga 8 kami ang magapamisita sa mga simbahan kag sa aton mga kaupdanan, labi na sa mga Sabbath School Superintendents naton, mayara kita nga seminar dira sa Namaw, sa Rizal Navas. Gani kita magkitanay dira kay mayara kita nga programa para sa aton bag-o kag sa mga daan nga napili nga mga Sabbath School Superintendent. Okay, Pastor Edwin, before kita mag-start, pwede ka magapangamuyo? Okay, duko ang aton ulo sa pagpangamuyo. O Dios nga dalangpan, yari kami ni Pastor Sandy magapatpat sa nga leksyon sa sini nga simana nga ginatiguluan, Comfort My People. Kabay pa o Dios nga ikaw mag-aabri sang amon panghuna-una nga ang mga pulo nga amon pagadalhon makahatag sang kasanagan, makahatag sang comfort para sa amon mga kauturan, ilabing gid sa amon mga pinalangga nga mga kabyanan ka mga kauturan nga nagahulat sa ikaduha nga pagkari. Busga kami o Dios imo pagpakamatarong sinigit nga akagahon sa ngalan ni Jesus nga maduluwas. Amen. Ang aton gali nga teksto nga ang sentro sa aton nga pagtuon sa sining semana makita dira sa Isaiah chapter 40 verse 9 akon pagabasahon. Get up into the high mountain, O Jerusalem, you who bring good tidings, lift up your voice with strength, lift it up, be not afraid, say to the cities of Judah, behold your God. Isaiah 49. Sa sinipilang nga teksto mga utod, ato na tulpang danong the text itself comfort na siya para sa mga katawan sa Israel. Silang ko kaina nga after sang pila ka tuig nga pag-anto sa mga katawan sang Ginoo sa mga Israelonon, nag-abot ang panahon nga sa diyan sila naman gitagaan sang kalipay sang Ginoo. Sulod po sa ining may sa introduction sining atong leksyon, ang isa ka Japanese soldier sa after sang World War II, ini siya naka-eskapar sa away kag nagpanago siya sa isla sang Guam. Samtang ara siya nagapanago sa isla sang Guam sa kalasangan, may ang eroplano sang Amerika nagpanagta sa Philadelphia, okay,
peacetime na, surrender na kung sino diin pa dira ang mga soldado sang Hapon, surrender na. Pagkakita sini nga Hapon, by the way ang ngalan niya si Sochi Yokoy, isa sa mga soldado, isa ka loyal nga soldado sang Hapon. Okay. Abi niya trick lang ato kay ti para magwa siya sa panagguan. Pagkatapos sa pila ka tuig, mga 27 years after sang 1972, 27 years, may isa ka nagapangayam nga nakakadto sa doog nga sa din nagapang munit ini nga soldado. Kag ginsugiran siya. Only then, ginsugiran siya nga matutuod gidya nga may peace na kag tapos ng away sang Hapon. Na-realize ni sini nga soldado, yabaw, ang akon nga mga upod, naka-experience na sila sang kalinong sa sulusang 27 anyos. Ako nag-antos ako sa kaon sa kung ano makita ko nga mabuhi lang ako sa sulusang kagulangan. Gali kay malawig na nga panahon nga sa diin may peace time na. Gani sa sini nga ato nga pagtuo no. Ang punto diri nga sa mga katawan sang Ginoo, may ara siya nga peace time siling ko pila ka tuig nga nagantos sa mga katawan sang Ginoo. From chapter 1 to chapter 39 sang Isaiah, gin-describe dira ni Isaiah kung paano ang mga katawan sang Ginoo nag-underwent sila sang kabudlayan halin sa pagsinakop sang kaaway sang Assyria, sang Babylonia, kag sa iban pa nga country nga gusto nga i-esklabo ining mga katawan sa Ginoo. Kani Pastor Edwin, sa atong nga leksyon subong diri sa Sunday, comfort for the future. Ano ang mga punto dira nga sa din ang Ginoo nagpadala sini nga mensahe para sa mga katawan sa Ginoo, comfort for the future. Kay salamat Pastor Sandy. Katahom sang sa sining aton leksyon alin sa chapter 1 to 39 sa libro sang Isaiah sa mga kautoran, nag-cover sang event sang history sang kabuhi sang mga Israelites nga istorya sang aton mga prophet, no, hilabi na gid sa panahon ni King Hezekiah nga sa iya nga panahon nga sa diin nagbisita ang mga ambassador sang Babylonia, kag ginpakita niya ang mga pagkabutang, armaments, bulawan niya, tanan-tanan pagkita yagid, no? Later on, hindi gali amo ang supposed to be nga himuon ni prophet Isaiah sa tungation, no? O instead nga tani nga isugid niya ang kudano ang gugma sa Ginoo sa iyang kabuhi nga gin-extend sa iya Pastor Sandy ang 15 years. Imagine, no? So pag-abot sa mga Babylonians, tani mamati sila, ano ang natabo nga man nga gitagaan ka extension sa Ginoo, no? Pero ang iya ginpakita atong iya mga pagabutang, mga kagwapo yang mga kabataan. That's why nga ang prediction ni Prophet Isaiah tungod kay nahimo mo ini ang tanan nimo nga mga manggad, pati kabataan, mga katawhan dalhon dito sila sa Babylon. Pero ang katahom tungod kay after sini may ara siya nga pag-comfort sa iya mga katawhan, Pastor Sandy. By the way, Pastor Edwin, sa sining chapter 40 bala, daw sa mo na bisa kuan ko bisa sa klase na mo sa guidance and counseling nga kung ang tao gani depressed, nagasuffer siya sa anxiety, problema sa iyang labi na ining mga katawan sang Israel nga nagsuffer sila sa kabudlayan. Imagine for pila ka century kaya tuig nga kuan sila esklabo sila sa Babylon, bisan pa nangin vessel country sila sang Assyria. Bilang reframing techniques ang Ginoo sa ila. Okay. Amo ini ang plano sang Ginoo sa inyo. Hindi ka magkabalaga kay tagaan na kamo sang peace time, tagaan na kamo sang kalinong,
ay hindi na kamo mag-anto sa adlaw gabi nga daw nagasuffer kamo sang kakibang kay base ko na mag-atake ang mga kaway. Bilang amo nagnagamit nga reframing technique nga despite sang depression, despite sang problema, despite sang mental anguish nimo, mapinsaran nimo may comfort. May comfort. Pahalipayon ka kag tagaan ka sang manami nga mga istorya. Kay dire sa chapter 40 nag-describe ni prophet Isaiah dire kung ano kadako ang Ginoo, how he treated his people. Ginpakita yang power nga he is beyond comparar sa mga neighboring countries nga nagsalakay sa katawan sang Israel. No? Ano naman ini Pastor Sandy ang comfort sang Ginoo sa aton nga sitwasyon subong posible may kung gisa may lapas-lapas ang iban sa aton siguro tungod sa kapigaduhon, pero ano bala ang mga konsuelo sang Ginoo gyapon sa iya mga katawan? Okay. Dire sa chapter 40 verse 1, ginasugid diri pastor no nga ginpakita sa Ginoo ano ang mga pululongon diri nga naghatag sang comfort sa katawan sang Ginoo. Ang Ginoo, Arya. The voice of crying and the way of sorry. Ang sababaw diri. Nga siling sang Ginoo, okay. Why na kamo kahadlukan pa kay ara na ako sa inyo kag pasali sa Ginoo sa atong chapter 40 verse 1 diri sa atong nga memory verse. Nga tan-awa nga ang Ginoo ara sa inyo. Ang Ginoo wala nagpabaya sa inyo. Kag ang Ginoo ginpasalig sang Ginoo si Isaiah kag sa mga katawan sa Israel nga atong mga tawo nga naglanda sa inyo hindi adto makakomparar sa gahom nga akon gipakita. Imagine ginluwas sila sa kay Sennacherib sang 701 BC nga sa panahon ni Sennacherib ang ina nga ginarian tama siya ka kuno bantugan, tama siya ka masilin naton ka bantog sila nga panahon nga daw hindi pwede nga malutos, pero ang Ginoo nagpakita sa iyang power nga wala sa makakomparar siya as God nga makalutos pa tungod kay siya isa ka Dios, ang Dios sang Israel nga naghatag sa ila sing kalinong, maghatag sila sing pag luwas nga ina nga mga tinaga maghatag dako siya nga comfort sa aton kumpara sa aton sa mga panahon. Despite sining pandemic, ano mga comforting words nga ginatag sa Ginoo sa aton? Okay, ang Ginoo na siling nga He is in control of everything. He is in control of everything. Nga basi ang dawalos ng tao subong nagakapunaw no nga ti basi kun matabo ni sa aton, mawad-an kita kag magpadayon ng economic meltdown. Ang ano na matabo sa atong panimalay sa atong kabataan pagbiskwela, pero ang Ginoo nagpasalig. Be faithful. Don't be fretful, but be faithful because your God is greater than all your greater problem. Okay, may isa bagid ka mga comforting words ang Ginoo sa iya mga katawan. Nang pulong bala nga fear not, hindi ka magkahadlok. Abi mo Pastor Sandy ginmention na inang fear not nga pulong ginmensionar 365 times sa mismo sa Bible, no? Sa aton pa ang implication sini nga every day kay in 1 year may ara nga 365 days. Every day may comforting words ang Ginoo nga hindi ka magkahadlok bisan pa sa pandemic sang anuman nga mga crisis nga nagaabot sa aton tungod yara ang Ginoo nga magaupod ka magabulig sa aton. Okay, bao katawom no. Okay, Pastor Edwin, sa ikadua lang nga punto niya sa atong leksyon, preparation stage. Sa preparation stage, tungod kay peacetime na, ara nang gin-prepare na sa Ginoo kung naka-outline na nga okay amo ning matabo sa makatawan sa Ginoo. Preparation stage. Ano ang ginimo? Kung i-literalize naton, ang ginambal sa teksto diri, every valley shall be plain, will made plain. Bosilingon, straighten. Naghatag sa analogy dito sa atong leksyon nga ang dalanon hawanan, ang mga bukol-bukol tadlungon. Nagambal dito sa spiritual nga aspect
nga hindi ni sa literal nga ang kalsada ipang kwaragit pero nagambal din si Prophet Isaiah preparation prepare the way for the presence of God being fully manifested in our lives. Ano ang problema? Muna ganing problema sa makatawan no bisan sa atong panahon kung peace time gani kung mayo gani mga buhi mo sa nagaabot ang problema no nga ay mas maayo tong daw kagamuto nga daw prayerful kita nga subong ya nagaabot ini mo problema nagambal diri sa kay kwan sa kay Isaiah nga sining preparation ano ang himo diri sang katawan nga makapreparar sila kay nagambal diri sa verse 4 chapter 40 nga ang Ginoo may magabalik ang Ginoo. Magabalik ang Ginoo. Ti anong preparasyon la sa ila Pastor Edwin sir kita naman sa atong leksyon. Paano nagpreparar? Ano ang preparation stage sa makatawan sa Ginoo? Oh. Ang preparation nga ginhimo nila nga ti ginbag-o gid nila ang ilang ila kaugalingon no posible ginsikway nila ang mga idol worship no isa sa kaga bisan pa ang pagpakighilawas sa mga hindi pariyo nga mga Israelites gindula gid ato no agud ma-prepare nila ang ila kaugalingon sa pag atubang sa Ginoo gid mismo to so amo na isa sa mga implication para sa aton no may mga kudol-kudol kita nga pamatasan paano kita maka sugata sa Ginoo sa iya ko nga pagkari kung hindi ka ready so kinahanglan ining mga pamatasan nga hindi mayo mga kudol-kudol may mga daw hindi daw medyo Dapat no ipisonon ta sa tiyang makapison sina balaan nga espiritu balaan nga espiritu exactly okay diri sa kan kay ining sa Isaiah chapter 1 verse chapter 1 to 39 ara dira ang mga experiences na kailan stripe mga experiences sa mga katawan sa Israel kag sa chapter 40 naman go onward amo na iya ang doara na sa preparation stage nga daw kung diri kita sa New Testament sa kay Luke chapter 3 verses 2 to 8 gambal diri preparing and rejecting sin so we can receive the comfort of God's presence and forgiveness. Pastor Edwin kung may arag kita nga tinago nga sala bisan no pakatawom sang walin no bisan no pakanami sang mga tinaga sang Ginoo kon may ginahuptan ka nga sala do ula ka sang peace of mind hindi mo ba tiyagan ang comforting words nga ginambal sa atong mga preachers mga laygay sa aton dapat ang siling din ni John nga tungod si John amo siya ang ginatawag nga forerunner ng Ginoong Hesus nga dapat ang makatawan sa Israel tungod kay malinong na nag-abot naman ang mga problema sa ilang attitude dapat maghinulsol bayaan na po pagkasalamot sa ginambali mo kaina nga dapat ang pagpingilawas ang makisarili makuha na siya agod nga sa din bisan pa nga hindi pa sa panahon lang ang pagbalas ng Ginoo at least ang pagpreparar silang kagalingon matigayon kag makaangkon sila sang comfort kalinong kag kalipay despite sang mga problema may mga minor problems ang nag-abot sa kabuhi sang tao. Kay kun ma-prepare na nato ng aton kaugalingon especially sa aton personal nga pangabuhi no? Kung we are right with God daw kahapos lang Pastor Sandy ang paghimo sa evangelism no di ba no kay paano ka makahatag kuno ay man ka sang inughatag no? If you are not prepared. That's why ang sunod nga bahin diri sa aton amo ning ginatawag evangelism no. So pag-evangelize o Zion you who bring good tidings get up into the high mountain O Jerusalem you who bring good things lift up your voice with strength lift it up be not afraid say to the cities of Judah behold your God. Gina-introduce nila ang Ginoo after sila na-prepare na ang ila kaugalingon. Kaya mo na ganito, balik kita sa atong istorya si Ginoo. Nga kung tama gani ka linong sa atong kabuhi, matintar kita sa pagpakasala. Daw wala gani pag-ayag, daw tama sa atong kalaks. Ini na ang good tidings ginambal din ni Isaiah. Mismo ay itong mga katawan sa Israel nga do naga-debali sa ilang relationship sa Ginoo
gina-warning nga no, Zion representing the Church of God nga sa diin tanawan nyo the God Yahweh is now looking at us. Si Yahweh hulat sa aton kung paano naton i-rectify, paano naton tadlungon ang aton nga relasyon dira sa iya. Kag sa aton subong ang implication sina sa aton Pastor Edwin sa simbahan. Gisa blessing in disguise ining mga kuano, ining mga pandemic, blessing in disguise ining kinawan-on, blessing in disguise ining balatian. Hindi man natong ginapangamuyo nga magbalatian kita may pandemic, pero it's part sang pagpabatyag sang Ginoo kung paano kita nga magkabuhi consistently nga sa diin anytime base ano matabo sang kabuhi ta ang aton nga kabuhi maridi kita sa Ginoo. Evangelism hindi lamang diri sa makatawan sang Israel kundi mapakita sa palibot ng mga country kag sa atong kapanahon subong contemporary naton nga pagkinabuhi. Paano kita ang kabuhi naton, paano siya magaserbe nga evangelistic sa makatawan. Tama na Pastor Sandy kay nga man ang mensahe ko no nga aton i-announce is based on the wonderful power of God. Hindi nga ang iwali tayo ang mga ibis nga gospel nangin gossip. Nga nangin gossip. So ang mugit ang gahom gid sa Ginoo that and his faculty to judge and reward no. Ang gospel ko no that we should preach goes beyond this message. We should also announce that our Redeemer truly cares for us amo gini siya. Budlay kun magdisa kita sa aton nga tinutuyo nga ang aton gudisa iwalit ang mga sala sa mga kauturan, mga sala sa upod daton sa church amo ning pinakabudlay no. Instead nga ma-strengthen ang aton mga kauturan kudisa wala hindi naton makita sa church. Tiyo mo na gani nga kwa no part man sang mensahe ni Isaiah nga sa pag-comfort sa ato nga ma-strengthen ang aton nga faith. Kita mo diri sa kwan sa kung nabasa ninyo sa Wednesday nga natong leksyon, the merciful creator. Amo na sa part sa gisiling mo sa kaina Pastor Edwin. The merciful creator nga concerned gisiya sa aton nga individual nga needs. Okay. Nga ang ginambal gadi mercy and power ginbulos-bulos sa chapter 1 hasta sa chapter 1 sang verse 40 chapter 40 verse is ang outline da niya mercy and power and mercy gimbalik no the God nga atong ginaalagad is powerful kag maluluyon man siya may ari man sila nga ang Ginoo ninyo do wala man nagasapak sa inyo do wala man nagatalupangot sa kinanglanon pero ang Ginoo no nga kanami sang Ginoo nga amo sa kagamanan may kaluoy siya sang kaluoy niya ipakita niya ang gahom nga sa din matagaan niya sa comfort ang katawan sa Israel before kag sa aton sa tapos ni Pastor Sandy nga we are already comforted by God dayon preparado na kita for evangelism. Hindi kita makabalaka kaya man tagaan kita sa Ginoo sang kusog. Tama una power, strength. Strength. Kaya nagsiling sa diri sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. O ano katahom nga i-empower tagaan kita sa Ginoo sang kusog. Nga bisan pa siguro nga daway kita kakaon pwede ka ta makahimo sa buluhaton sa Ginoo kay kuan na siya ng physical pero ang spiritual power nga iatag sa Ginoo mas sobra pa sa aton nga ginapanghuna-una. Ang iyang pagka-merciful Pastor Edwin ginabalat sa verses 27 to 31 no. Merciful, God is merciful. He strengthens those who trust him. Paano naman niya yadtong wala nagsalig sa iya? Okay. May kondisyon diri mga kauturan. He strengthens those who trust him. Isa ka challenge ni sa aton subong. Despite sini nga problema sa madamo subong. By the way, damo subong sa nagakapunaw sa ilang pagtuo. Paano kita ma-strengthen sini mga tinaga? He will strengthen those who trust him. Actually, ara na iya
100% ara na ang strength nga iatag sa Ginoo sa aton. Ari sa aton ang yabi subong paano na to ma-develop ang trust sa aton nga Ginoo. Trust Him despite sang mga circumstansya nga nagaabot sa aton. Balik kita bla sa kay Daniel to bla. Atong three friends ni Daniel. Pagsulod sila sa Hornuan to, sa wala pa sila ginsulod, ang ilay nga pagtuo sa Ginoo niya, bisan pa nga ang Ginoo hindi magluwas sa amon, sa gyapon magapabilin kami sa pagalagad. Pero nagasalig sila nga ang Ginoo gid magaluwas sa ila. Pero ang nami ako nga punto, bisan pa nga hindi kami pagluwason sa Ginoo, still we will continue our faith. We will continue to be faithful to our God. Katahom sa no. Muna sa ato no nga mayara man abi iba ng hindi man kapareho ang level sang pagtuo naton sa atong trust sa Ginoo. Pero ang pasalig sang Ginoo sa aton, He will strengthen us. Palig-unon niya kita, pabakuro niya kita, lamang inang pagtuo naton, ang pagsalig naton, magapabilin sa iya, subong atong buhi nga Dios. May kahalamutan bala Pastor Santi sang last year kundi pagsugod gid sang pandemic sang March. The first day nga gin-lockdown ang bilog gid nga ang sa aton diri nga area. Text dayon ang isa naton ga utod. Pastor Kerry, ano man ang mabulig sang conference kay karon na lockdown na kami. Isa pa lang gani ka adlaw Pastor Sandy nga lockdown daw pamangkot na siya kung anong mabulig sa conference kita mo. Kun abi mo kun ang aton kaugalingon isalig naton sa tawo o kun sa iban duway kita. Pero kung aton ini isalig sa Ginoo, ang Ginoo mo maga-strengthen sa aton. So para sa aton tanan nga mga literature evangelist, gid pamangkot ko, pila sa inyo ang nagutman sa panahon sa pandemic? Waay man, no? Sa aton pa sila tanan ginsagod, gintagaan sang kusog sa Ginoo sa panahon sa pandemic. Ang karami sa atong God, Pastor Edwin, God sang Israel, kagad natong subong, sa gin-explain ni Isaiah, that our God is never tired, and those who trust Him will never be. Buti noon, kay beyond compare ang God naton si Yahweh, God the Father, no one can compare to Him. Wala sang Diyos-Diyos, wala sang mga butang, kag wala sang mga klase sang Diyos-Diyos sining kalibutan na makumpara sa atong Ginoo. Nga sa din, ang ginsiling diri, God is never tired, and those who trust Him will never be. Wala sa ginakapoy sa pagalayay, wala sa ginakapoy sa pagsuportar sa iyang katawan, wala sa ginakapoy sa pagpadayon, sa pagpatawad, sa piyasang aton pagkamanuoton. Kag kung kita mangin ara sa iya, mangin katulad man, hindi kita pagkapuyon sa problema nga sa aton at los kada adlaw nga gina-experience naton sining kalibutan. So ang katapusan guro nga bahin diri Pastor Santi amuning about worship. About worship. So siling sa Isaiah 40 verse 18, to whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to Him? No? Can we worship God Almighty through an image? Bamo sa amuning kuan gid mga weakness sa una sa panahon sa mga Israelites. Kay gusto gid sila sang hindi nila makita ang Dios, so gusto nila nga mahimo sila sa mga graven images like calf, no? Just imagine naghalin lang si Moses sa ila grupo, si Aaron nga ang iya nga utod ni Moses, manduan nila nga mahimo ta sang calf, no? Golden calf agod nga isimbahon, pero ti daw hindi na amo ang gusto sang Ginoo, Pastor Sandy. Kag isabi Pastor Edwin, tungod kay kita mo halis la sa Egypt may mixed multitude. Mixed multitude, iban mayo nga bata sang mga Hudiyo pamana sang mga Egyptian. Kag nayo sila abi sang mga idolatrous worship, mga Diyos-Diyos, mga ginapatiya nila nga may ara nga gahom para sa ila. Kita mo ang Ginoo tungod kay ang Ginoo maimon, ang Ginoo siya lagi dapat beyond compare gani ang Ginoo. Hindi siya gusto sa sining sining practice. Kita mo ano natabo sa mga katawan to nagsimba sa golden calf.
nga ato ginpananip atong ginporma nila nga golden cup nga ginpanipon alin sa mga earrings, sa mga kulintas kag mga anklets nga gintunaw na para nga porma tungod sa ila to see is to believe eh. Mas blessed kita sa buong nga panahon nga sa din wala kita sa Ginoo pero naga-worship kita, naga-believe kita sa Ginoo. Whereas ato makatawan sa una tungod kay hindi man nato mabasol Pastor Edwin. Kay kwan for pila ka years halin sa mga lolo nila, mga tatay nila kag sila mismo naka-witness kung paano nagsimba sa mga Diyos ang makatawan sa Ginoo. Okay. Ano ang implication sini sa aton spiritual lives bug Pastor Edwin? Kita bilang nga mga Christian sini nga panag-on naiara man kita nga idolatrous worship? Posible kay kundi sa malipatan na naton gani ang aton evening and morning worship kay may iban na kita nga gina-worship, may iban. Kung magsilang katabi idols, ang definition na bira, when we worship more than God, may bisan sa lakyan naton, bisan aton nga balay, aton nga trabaho, anything that we valued most more than God is idolatry. Idolatry. Gani mga kauturan, mga kabyanan nga naga-follow up sini nga program sa sining pagtuon naton tama sa katipikal sa aton subong pagkinabuhi sa sistema natong pagkinabuhi kung anong practice ang katawan sa Israel sa una sa panahon na Isaiah amo man ang naga-exister sa subong tagaan naton sa emphasis grabe ng worship tama ka satel abi Pastor Edwin, tama ka satel o tama ka pino si Satan gusto ni Satan niya nga may counterfeit siya in every good acts ang Ginoo may counterfeit siya nga sa din ma-derail mapatalang niya ang katawan sa Ginoo tama lagi ka satel tama ka pino 99.9% uy kung hindi kita spiritually discerned ini nga pagpatalang ni Satan matiplang kita madala kita and eventually, kung maanad na kita sini, madelikado nga itong pagtuo. Ang dilatong pagtuo. Amuning aton nga bantayan ginaton ining both extreme sang mga butang bla. Extreme sa buluhaton sang worship, anong extreme? Kundi sa daw hindi naman nagakabagay nga later on mangin kasandaran naman sa aton mga kauturan. That's why bantayan ginaton ini mga kauturan. Importante nga aton nga focus ara lang gid sa Ginoo. Like Enoch, no? Si Enoch, baka namin sa Enoch. He walked with God how many years Pastor? For 300 years. 300 years. So, lakat siya sa upod sa Ginoo. Siguro gatrabaho man siya Pastor Santi, pero ang iyang panghuna-una ara sa Ginoo ba, no? Actually, na-discuss na ginano sa kay Enoch. Enoch walked with God for 300 years. Ano ang lifestyle ni Enoch? Ano ang, may mga pressure bla sa iya nga na-maintain niya, naging consistent siya sa iyang paglakat sa Ginoo. Buos silingon ang iyang relasyon sa Ginoo nga sa din naging consistent. Siling sa spirit of prophecy nagambal dira nga mas severe, mas grabe sa unang pressure sa katawan sa Ginoo. Sang sa ato subong kay tama ka klaro mga idolatrous worship, pati pa ng mga practices sa mga katawan sa mas tame, mas civilized kita subong compared sa panahon ni Enoch. Pero nga si Enoch na maintain niya ang iyang relationship sa Ginoo. Ina tungod sang constant relationship sa Ginoo. A very strong relationship sa Ginoo and trust niya sa Ginoo and his loyalty sa Ginoo kung nga nakabulig siya sa nangin mapadayon siya for 300 years, imagine, for 300 years consistently living with his faith to his God. Muna siya, no? Katahong pagka-saysay ni Pastor Takapan, may ara katapusan kita dari nga quotation na mga utod nga nagasiling, many were the messages of comfort given the church by the prophets of old, comfort ye by people. No? Was Isaiah's commission from God, and with the commission were given wonderful visions that have been the believers hope among ilang paglaom and joy through all the centuries that have followed, despite of men persecuted, forsaken. God's children in every age have
have nevertheless been sustained by His sure promises. Kataong Pastor Edwin, no? Nga ining mensahe subong hindi malipod, hindi man manigar naton nga sa din bisan no kakatutom gani, no? May mga panahon gadya nga may weak point ang self nimo, ang magpamalandong ka, uy nga matabinas ako nga do indirectly nga nag-backslide ka bla sa pangunaw na nimo kay Consigliere G. White pa. Every time nga makalisa ang imong pangunauna sa prinsipyo sa Ginoo, it's a form of backsliding. Ti boss lingon indirectly naga-backslide kita mentally sa atong pangunauna lang, pero panumdumon naton nga ang pinaka-ideal nato nga tanaw si Enoch, wala sa malingkang for 300 years, wala sa malingkang sa despite sa mga grabe nga pressure sa iya, grabe nga pagtilaw kag ayan may pagingabot mas siya, pero ang kanami na fix ang mata niya kag panahon sa Ginoo. After all, God will be coming and God will give a reward to every faithful and the one who trust Him faithfully. Muna Pastor Edwin, no, sa sining Sabado, sa sining pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo, tama sa ka-practical sa atong leksyon nga tungod sining practicality nga ginadulong sa aton subong, makabatya kita kanami sa atong Ginoo. He is beyond compare. He is a God of gods, the creator and owner of our faith. Kag tungod sina nga pag-describe ni Isaiah, wala na sang rason nga maglingkang-lingkang kita sa atong pagtuo. Pabakuro naton, ano man matabo, may problema mo kung wala, pabiling kita nga matutom sa paglakat kaupo sa atong Ginoo. Pastor Edwin? Siguro ang katapusan nga akon ma-share sa aton mga kauturan, kaaga mo ini siya ang pagpadasig ni Apostol Paul sa aton nga makita sa Romans 9, no? Sila niya, if God be for us, who can be against us, no? Na kung who shall separate us from the love of God, no? Kamatayon bala, persecution bala, mga problema bala, o kamatayon, hindi gid ini makabulag sa aton tungod kay ang Dios kaupod naton. Okay. Pastor Edwin, sa sining pagtuon naton, nakatag sa aton sing kalig-on sa atong pagtuo, no? Nga kung anong na-experiencehan sa mga katawan sa Israel sa unang panahon, kag kung paano sila gi-comfort sa Ginoo, ginpatag kung paano sila gin-care sa Ginoo, tob-tob nga sa din kumpara sa atong kapanahonan subong sa aton nga contemporary nga pagkinabuhi. Maka-experience sa makita sa problema, pagtilaw sa atong pagtuo, butang sa pangununa nga ang Ginoo naton ara lang dira. Kag ang Ginoo naton ang promisa niya nga tagaan niya kita sing kalinong, tagaan niya kita sang kabuhing walay katapusan, tagaan niya kita sang kapawayan. Kag ginapabotan to Pastor Edwin, inang langiton nga puloy-an nga do ano katahom nga aton pagapuyan kung kita na pagalitunon gikan sinduta. Kaupo sa atong mga pinalangga, kaupo sa atong mga kabiyan atong makasilingan nga sila man ma-aware, sila man makaangkon sini nga pag-comfort, kag sila man maaman ang bugos nga panimalay, nga bugos nga katawan sa Ginoo, sa dili na madugay maangkon naton ining tama katahom nga promesa sa Ginoo, kinabuhing walay katapusan, wala nay away, wala nay gutom, wala nay kagamo, wala nay pagisaay, wala nay kamatyanay, katulad sa gin-experience natin subong. Pastor Edwin, thank you very much ang pag-upod natin sa pagtuon sa leksyon, kag sa aton mga kabiyan ng mga kauturan nga nagapadayon sa pag-follow up sa program. See you next Sabbath sa sining Yapon nga takna sa atong pagtuon. Magapangamuyo kita. Makagagawom namon yun Diyos sa sining takna kami nagapalapit sa imo. Salamat o Diyos sa ang imong promesa. Salamat sa imong mga matamis nga mga promesa sa imong katawan. Nga sa diin kami magapamalandong sa piyak sa mga problema, sa piyak sa kabudlayan nga ginaantos sang mga katawan.
apang kami makaangkon sang kalinong, kalipay, kag kapuayan sa amon panguna-una nga masinulubon kag magamo tungod kay ikaw naghatag promesa pinaagi sa kay propeta Isaias nga ikaw gid magabalik sa ning kalibutan. Lamang kami Ginoo magasalig sa imo, magahatag sang pagtuon sa imo nga matinumanon kag subong man Ginoo mapinadayon tubtob sa imo balis ng kalibutan, masapuan kami o Dios nga matutom kag mapanubli namon ang kinabuhing walay katapusan. Ginapangayo namon ang tanan upod sa pagbidisyon sa tagsa namong panimalay. Ini pangayo namon sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen.